Suportado ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ang naging desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na magdeklara ng state of lawless violence kasunod na nangyaring pambobomba sa Rojas Night Market noong nakarang Biyernes sa Davao City. Nagaya naman ng resolusyon si House Speaker Pantaleon Alvarez bilang pagkondena sa insidente at bilang pakikiramay na rin sa mga pamilya ng nasawi. Ang ulat mula kay Jervis Manahan. We support the declaration by President Duterte of a state of lawlessness following the bombing in Davao City. Nagpaabot ng suporta kay Pangulong Duterte ang liderato ng mababang kapulungan sa pangunguna ni dating Pangulo at ngayon House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo dahil sa desisyon niyang magdeklara ng state of lawlessness sa bansa kasunod ng madugong pambobomba sa Davao City na kumitil sa buhay ng 14 na tao. Sa isang statement, sinabi nila na tiwala silang magiging maayos sa paghawak ng Pangulo at ng mga militar sa sitwasyon. Tama rin daw ang desisyon ng Pangulo na magdeklara ng state of lawlessness at ginawa na rin naman daw ito ni Arroyo noong nakaupo pa siya sa palasyo para mapigilan ang anumang banta sa seguridad. The threat is national, so it's just right that we should trust the president. You know, when I used to have those problems in Mindanao, I would ask Mayor Duterte to handle it for me. The purpose of declaring the national state of lawlessness violence is to prevent acts of terrorism being spread out the whole country. Bago na ihalal bilang Pangulo, naglingkod si Duterte na peace and order advisor ni Arroyo noon, lalo na sa mga issue ng kidnapping at drugs. Sa katunayan, malaki raw ang naitulong ni Duterte kay dating Pangulong Arroyo tuwing nagkakaroon ng gulo sa Mindanao noong panahon ng kanyang panunungkulan. Kaya tiwala raw si Arroyo sa kapasidad ng kasalukuyang Pangulo. President Duterte is a much stronger leader than I am, so if I could handle them, he can handle them even better. Pero tila hindi unanimous ang suporta ng Kamara sa deklarasyong ito. I think it is not legally necessary to make a declaration of lawless violence, a state of lawless violence, because even without that declaration, the President has inherent powers as Chief Executive and Commander-in-Chief of the Armed Forces to call the military to subdue or suppress lawlessness. Walang nakukuhang additional power si Pangulong Duterte ngayong nasa ilalim ng state of lawlessness ang bansa. Sa ilalim nito, pwede lang humingi ng tulong ang mga pulis sa militar para paigtingin pa ang internal security. Kaya hindi rin daw dapat ito tingnan bilang isang precursor ng deklarasyon ng martial law. Well, as Congressman Fred Castro said, that's speculative. But there are certain conditions when the president can... There are no conditions written in stone. Samantala, nag-file na sina Speaker Pantaleon Alvarez ng isang House resolution para kondenahin ang pambobomba sa Davao City. Nakasaad din dito na nakikiramay sila sa mga pamilya ng mga nasawi. Jervis Manahan, PTV News. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.